pag ganyan, pwede na kayong mag-adjust. So, ang clearance dito sa intake valve 0.04 mm. Then dito sa exhaust valve ay 0.06 mm. So, hello mga paps, mag-adjust tayo ngayon ng valve clearance nitong Suzuki Smash 110 ni Sir Freddy. Kaway ka naman dyan. Sa mga viewers na babae dyan, single po siya. Pwede nyo akong i-PM para sa number niya. So, nagiging lagatikin yata ang mga Smash 110 ngayon. So, kakalasin natin ito mga paps, then mag-adjust na tayo. Para ma-adjust natin ang valves nito mga paps, bubuksan nyo ito. So, kakailangan nyo ng Allen wrench dyan. Itong size 10. And ito, para masilip nyo yung timing mark, bubuksan nyo yan. Kung hindi ako nagkamali, size 17 ito na socket wrench or combination wrench. Then ito, bubuksan nyo yung valve tappet cover. 8 mm ang kailangan ninyo dyang pangbukas. Pati ito, bubuksan nyo. So, tara. Ito, optional. Pwede nyo hindi na ito buksan. Dito nyo lang isilip yung timing mark. Pero ako binubuksan ko to para sigurado. So, kung mapapansin nyo mga paps, ang linis pa ng makina niya. Kasi fresh na fresh pang makina ito, bagong-bago pa. Pero, pangalawang beses na yata itong i-adjust yung valve clearance kasi bago ako, may nag-adjust na daw na iba. So, parang ang bilis niya namang lumagatik. Yung Smash 115 ko kasi dati ay ilang years na hindi pa lumalagatik. Ito malagatik na. So, katulad ng dati, iikot natin yung niya, yung crankshaft. Then, titingnan nyo itong itong intake manifold, intake valve. Antayin nyo yung gumalaw. Pag bumaba, pagbalik niya sa taas, doon kayo mag-aantay na tumapat itong timing mark dito sa timing mark ng cylinder head. So, gagawin natin. Yeah. So, iikot natin. Palulubugin natin yon. Ayan, lumubog. Then, pagbalik niya sa taas, antayin nyo yung tumapat dito. Pagtapat niya dyan, sisilipin nyo naman dito kung nakatapat din yung T-mark. Ayan mga paps, yung T-mark niya, ayan. Yan, yung T-mark niya dapat nakasentro yan. Then, etong mark niya dapat malapit din dito. So, kapag ganyan, naka-timing na yan. So, para i-confirm nyo, eto, dapat nagagalaw siya. Ayan, kagaya niyan, nagagalaw ko. So, ibig sabihin, naka-timing na yan.
Hindi niya ito magagalaw unless may ibang nag-adjust na nakatukod siya. So ito okay naman, nagagalaw naman. So pag ganyan, pwede na kayong mag-adjust. So ang clearance dito sa intake valve 0.04 mm, then dito sa exhaust valve ay 0.06 mm. So yun ang standard yung mga pops. So bago nyo i-adjust mga pops, dapat sinusukat nyo muna kung kailangan na ba talagang i-adjust. So katulad nito, hindi na sumabit yung filler gauge na 0.04. So ibig sabihin, maluwag na talaga siya. So ang iba kasing mekaniko, pag sinabihan yung magpapatune up kayo, ang isip talaga nila i-adjust ito. Which is minsan, hindi pa naman kailangan dahil bibira naman gumalaw ito kapag bibira magbawang piros ito kapag alaga naman sa oil ang motor. So dapat susukatin nyo muna para malaman nyo kung kailangan talagang galawin. Kapag hindi kailangan galawin, pabayaan nyo na kasi ang word na tune up hindi lang naman sa pag-adjust ng valve clearance. So ito i-adjust natin mga paps. So luluwagan nyo lang siya ng 8 mm. Then, pag naluwagan nyo na, gitna nyo yung filler gauge. Then, kamayin nyo lang. So, pag naramdaman nyo sa kamay yung hindi na umikot, sakto na yan. Sliding fit yan. So, wag nyo na itong pipitin pa ng todo. Then, dapat meron kayong pangontra. Kung wala kayo nito, pwedeng long nose or pliers. Ito, pangontra lang ito mga paps. So, para hindi gumalaw pag ipit nyo ng lock. So, dapat di nagbago. So, ganyan, hindi nagbago. So, sliding fit siya. So, nahihila nyo, pero sumasabit. So, dapat naman talaga sumasabit, di ba? Ay, sakoy. So, naman. So, dito sa baba mga paps, same procedure lang. Sukatin nyo din muna kung kailangan baguhin ang clearance. Pero ito, alam ko, kailangan ito kasi, ayan, masyadong maluwag. Malitaw, di ko na iling. Lim ka na. Sorry na. Ikat ko na lang. So, ayan. Katulad sa taas, hindi rin siya sumasabit mga paps. So, ayan na. So, wala kang nararamdaman na ibig sabihin, maluwag na siya. So, i-adjust natin para may correct. So, ilalagay nyo lang itong gauge sa gitna, kagaya ng kanina. Then, ikutin nyo itong adjuster. Kapag naramdaman yung tumigas na, ibig sabihin, sakto na yan. Ayan, hindi na nalalaglag yung gauge. Then, higpitan nyo na. So, gamit kayo ng pangontra. Kung wala kayo nito, pwedeng pliers. So, ito pang sustain nyo lang na hindi gumalaw pag ikot nyo ng lock, yung nut. So, yung tamang higpit lang para hindi ma-loose thread yung adjuster.
check natin kung correct. So, ayan, dapat ganyan. Nahihila, pero sumasabit. So, sakto na yan mga paps. Yan ako. Ayos na. Dati.